Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 17. I hid myself from him. Ayokong makita siya. Ayoko na ulit masaktan. Kung pinili niyang maging masaya sa ibang babae, hahayaan ko na lamang siya. Wala naman akong magagawa eh. Kahit pilitin kong ayusin yung relasyon naming dalawa, wala pa ring mangyayari. Dahil may iba na siyang mahal. Magkakaroon na siya ng pamilya. Bumigay ang isang jabinel sa isang tukso. Hindi ko siya pagmamay-ari. Kaya wala na akong pakialam doon. Nasaktan ako. Hanggang doon na lamang yon. I off my phone. Siguro alam naman ni Shanine kung bakit kailangan kong gawin yon. Kaibigan ko siya. At maiintindihan niya yon. Nanatili lang ako sa isang tabi. Walang gaanong tao pero napapatingin ang ilan sa akin. Dahil sa patuloy na paghikbi, huminga naman ako ng malalim para matigil ang pag-iyak ko. Princess, agad akong napalingon sa tumawag ng pangalan ko. Na magtama ang mga mata namin, ay muli akong nataranta. Akala ko, hindi na niya ako masusundan. Pero nakita pa rin niya ako. Tatakbo na sana muli ako pero nahabol niya ako. Sa pagkakataong ito ay niyakap niya ako sa likuran ko. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakayakap sa akin habang ang ulo niya ay nasa balikat ko. Kausapin mo naman ako. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses. Pinipigilan ko lang na hindi umiyak. Dahil kaunting kirot na lamang, bibigay na ulit ang mga luha ko. Umalis naman ako sa pagkakayakap niya sa akin at hinarap ko siya at muling sinampal. Ang galing mo! Nakakaya mo palang harapin yung babaeng niloko mo. Yung babaeng minahal na niloko mo lang. Saka ko sinuntok ang kanyang dibdib. Pero parang wala lang ito sa kanya. Napaatras lang siya sa ginagawa ko. Parang tinatanggap niya lahat ng ginagawa ko sa kanya. Mapatawad ko lamang siya. Hell, no. Hinawakan naman niya ang kamay ko at lumuhod siya. Nakayuko lang siya sa akin at patuloy na humihingi ng tawad sa akin. Paano mo sasabihin ang lahat sa akin, Jabinel? After all of this, iiwan mo lang din pala ako. Sana pala noon pa lang, hindi na tayo nagkakilala. Sana noon pa lang, hindi na kita minahal pa. At sa pagpikit na mga mata ko, tuluyan ang umagos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko na inaakala na hanggang doon lang pala ang lahat. Kung sa bagay, noon pa lang, naguha mo na akong lokohin. Kasama ang best friend ko. At sa pagsambit kong iyon, ay siya ang nakita ko, si Shanine. At tinirapan ko na lamang din naman ito at ibinalik ang tingin kay Jabinel. Pinunasan ko naman ang mga luha ko. Masaya ka na ngayon? Magkakaanak ka na? Ngisi ko pa. Princess, huwag ka namang ganyan. I love Evely. Wow! Ako pa talagang sanabihan mo niyan, Jabinel? Ha? Hindi ka ba natuto sa ginagawa mo noon sa akin? Wala ka nga palang isang salita. Lahat na lang pala ay sinusukuan mo. Mabilis kang bumitaw. Duwag ka. Pandidiin ko pa. Princess, makinig ka. Ginawa ko yun dahil mahal kita.
Mahal? Saan mo nakita ang pagmamahal sa akin doon? Habang nagsesex kayong dalawa? Siguro iniisip mong ako yun, ano? Kaya all throughout, habang gumagawa kayo ng katarantaduhan ninyo, akala nyo walang makakaalam? Hindi. Lalabas ang lahat pero ngayon, Jabinel, wala ka nang itatago sa akin. Tapos na tayo. At wala ka nang babalikan sa akin. Oo. Mali na nakipagtalik ako kay Carlene. Pero tama ba makipaghalikan ka sa taong kakikilala mo pa lamang? Oo. Naging magaan ang loob ko sa kanya. Ganon ka rin dyan sa lalaki mo eh. At oo, may nabuo sa ginawa namin. Hindi ko yun ginusto. Alam mo ba yun, princess? Alam mo ba yun? Pero kung hindi ko siya pakakasalan at paninindigan, kakasuhan niya ako. Ginawa ko yun, princess, dahil ayokong madamay ka. So, inamin mo rin ang lahat. Oo, pareho tayo may kasalanan. Pero mas mabigat yung ginawa mo. Nakipagtali ka at alam mo nang ikakasal ka na. Jabinel, pinatunayan mo talaga sa akin na hindi ka karapat-dapat sa akin. Pinamukha mo sa akin na mas magiging perpekto ang buhay ko kapag kasama ko si Joliper. At wala ka nang pakialam kung may nangyari sa amin. Ano? Agad akong hinawakan sa magkabilang braso nito. Ngayon, sinong malandi? Bitiwan mo si princess. Bigla na lamang may sumunto kay Jabinel. Mabilis itong napahiga sa sahig at nang tignan ko ang lalaking yon, ay doon ko lang siya nakilala. Bonnie, anong ginagawa mo dito? Tarantado ka ah. Biglang tumayo si Jabinel at agad na ginantihan si Bonifacio. Napaupo na lamang si Bonnie sa sahig. Kaya naman humarang ako sa pagitan nilang dalawa. Pero mukhang mali ang pagharang kong yon dahil ako ang nasa pool ng mga kamao ni Jabinel. Napahawak na lamang ako sa pisngi ko. Nakadapa at nakapikit. Princess, sorry. Sorry. Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, aalalayan pa sana niya akong tumayo pero pumiglas ako doon. Hindi ko gustong saktan ka, ani niya. Napangisi na lamang din naman ako. Hawak ko pa rin ang pisngi ko at nakatingin sa kanya. Tapos ka na? Ilang beses mo pa kayang sasaktan ako, Jabinel? Mapapisikal man o emosyonal. Sige, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa akin. Tapos na rin naman tayo eh. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Hindi na kita pipilitin, princess. Humihingi na ako ng tawad. Hindi nga ako ang lalaki para sa'yo pero tandaan mo, minahal kita. Oo, minahal. Minahal. Minahal mo lang ako pero mahal pa kita, Jabinel. Pero dahil sa ginawa mo sa akin, unti-unti mong sinira yung tiwala ko sa iyo. Tuluyan mong inalis sa dibdib ko yung pagmamahal ko sa iyo. Umalis ka na ng tuluyan, Jabinel. Hindi na kita kailangan. Pero muli niya akong niyakap. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko, kundi niyakap din siya ng mahigpit. Pero agad ko siyang nilayo sa akin. Umalis ka na. Pero nanatili pa rin siya sa harapan ko. Umiiyak. Pero hindi ko na lamang tinitignan ang kanyang mga mata. Umalis ka na. Umalis ka na. Sa pagsigo kong iyon, tinanguan na lamang niya ako. Sana maging masaya ka, princess. Huwag kang mag-alala.
Hindi na kita guguluhin. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Saka siya naglakad palayo mula sa akin. Tumakbo palapit sa akin si Shanine at niyakap ako. Muli ko namang naibus ang lahat ng hinanakit ko. Huling beses na to. Ayoko nang ubusin pa lahat ng luha ko para sa lalaking hindi naman ako naging importante. Nagsaya lang ako ng panahon para mahalin siya. Napagtuunan siya ng pansin dahil sa huli, wala rin pala akong mapapala. Wala akong nakuha kundi sakit. Yun ang iniwan niya sa akin. This is the last time. Hinding-hindi na muli kami magkikita pa. Ayos na yon. Dahil mukhang masaya na siya sa piling ni Carlene. Pero ang tanong, naging sapat ba ako para sa kanya? Bakit kailangan niyang maghanap ng iba? Kulang pa ba ako para sa kanya? Kaya ba niya ako pinagpalit dahil may nakita siya na iba na wala sa akin? Pasensya na. Minsan may mga bagay talaga. Kahit nasa harapan mo na, hindi ka pa rin na-appreciate. Yon ang naging tingin sa akin ni Jabinel. Nasa harapan na nga niya ako, naghahanapan ng iba. Princess, sa ngayon sariwa pa pero pagdating ng panahon, hihilom din ang mga sakit na yan. May taong darating para alagaan yan. At tuluyang gumaling, ani ni Shanine. Kahit anong gawin ko sa kanya, kahit pagmalditahan ko na siya, hindi pa rin niya ako iniiwan. Totoo nga yung sinabi niya. May isang kaibigan ka talaga na kahit anong mangyari, handa kang damayan, handa kang tulungan, at doon ko nakita kay Shanine yon. Ayoko munang umuwi sa bahay. Ayoko muna. Hikbi ko pa pero pinupunasan naman ni Shanine yon. Saan ka naman tutuloy? Tanong ni Shanine. Pri, at my house. Voluntaryo naman ni Bonnie. Pero nandun yung parents ko eh. Complicated, nisipan niya. Kila Joliper na lang, sabi ko pa. Okay, gusto mo pumunta tayo sa kanila? Tumango naman ako kay Shanine. Saka, mukhang malakas ang pagkakatama ni Jabinel sa pisngi mo ah. Tara na princess. Bago kami tuluyang umalis, ay nilingin ko pa ang paligid ko kung nandyan pa si Jabinel. Pero wala na siya. Hindi man lang niya ako pinandindigan. Mas pinili niya si Carlene. Masakit. Ang hirap tanggapin. Lalo na't siya ang kusang lumayo sa'yo. Lahat pala ng ginagawa niya noon, ang pagtrato niya sa akin, ay daan para hiwalayan ako. Natapusin ang relasyon naming dalawa. Mga ilang sandali lang din ay nakarating na kami sa tapat ng bahay ni na Joliper. Nauna na si Bonnie na umalis kaya kami na lamang ni Shanine ang natuloy sa pagpasok sa loob ng bahay nito. Nagulat pa nga ito nang makita ko at agad na tinanong kung anong nangyari sa akin. Joliper, kung pwede daw ba dito muna matulog si Pa? Agad naman sumang-ayon si Joliper. Okay lang. Sige, aniya pa. Princess, pupunta ako sa bahay mo. Kukuhanan kita ng damit mo at mga gamit. Inabot ko naman sa kanya ang susi. Salamat, Shanine. Nginitian na lamang din naman ako ni Shanine at tuluyan naman siyang lumabas ng bahay. Naiwan na lamang kami ni Joliper. Magkabilang dulo ng sopa ang kinauupuan namin. Pero dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Sorry to hear what happened, princess. Ay sig. Hindi ka dapat nagsasorry. Pero ako ang naging dahilan, hindi ba? Nilingon ko naman siya at agad na inilingan. Huwag mong isipin na ikaw, Joliper. Hindi ikaw ang naging dahilan kung bakit nangyari to. Si Jabinel lang may kasalanan.
Binigay niya ang kanyang sarili sa taong makukulong sa sariling kasarapan. Kaya ano ang napala niya? Huwag mong isipin, Joliper. Ikaw pa nga ang naging dahilan kung bakit kami umaasa. Ako, na dahil mas pinamukha ni Jabinel sa akin na mas disturbing ka para sa akin. At hindi ka lang puro salita dahil nakikita ko sa iyo, Joliper. May sinseridad ka. Anong ibig mong sabihin pa? Napahugot naman ako ng malalim na hininga. Hindi ko alam kung paano sasabihin to. Mahal kita, Princess. Napatitig naman ako sa mga mata niya. Nangungusap ang mga mata niya. Kung noon, ayoko pang aminin sa sarili ko na may gusto ko sa iyo. Pero ngayon, Joliper, sa tingin ko, mas magkakaroon tayo ng mabuting pagkakaibigan. Kaibigan lang? Ani niya. Alam mo, mahirap maiwanan, lalo na kung minahal mo naman yung tao na yon. Kaya kahit anong gawin mo, nandun pa rin siya sa puso mo. Hindi ko alam kung paano siya tuluyang aalisin dahil kahit papaano, naging malaking bahagi siya ng buhay ko. Tutulungan kita na alisin siya sa buhay mo, ani ni Joliper. Alam mo, sana ikaw na lang ang nakilala ko. 3 taon na ang nakalipas. Sana ikaw lang. Buntong hininga ko pa. Bigla naman niya akong niyakap. Medyo nagulat pa ako, pero hindi ako umaalis doon. Pero ngayon mukhang tinadhana talaga tayo sa isa't isa. Wala naman ako maisagot kay Joliper. Hindi madaling iwanan ang nakaraan kung lubos mong minahal ang isang tao. Pero kung paulit-ulit ka na lamang din naman itong sinasaktan, dapat alam mo kung anong dapat gawin. Pinalampas ko na ang unang pagkakataong yon, pero ngayon, hindi na muli ako susugal sa maling relasyon. Kung makita ko man yon kay Joliper, sana nga, siya na. Siya na yung taong magiging sandigan ko at hindi ako iiwan. Sa pakitungo niya sa akin, hindi malayong mabuo ang pagkakaibigan namin sa isang relasyon. Pero ngayon, hindi ako bibigay. Hindi ko ibibigay ang lahat. Sana kaya maghintay ni Joliper. Hintaying maghilom ang puso ko. Maya-maya lamang ay may tumawag sa akin at sinagot ko naman ang tawag ni Shanine. Princess, nanginginig nitong bungad sa akin. Napatayo naman ako sa kinauupuan ko. Shanine, anong meron? Bakit ganyan ka magsalita? Princess, mukhang totoo nga yung sinabi niya. Shanine, ano ba yan? Sinisimulan mo na naman ako eh. Kinakabahan tuloy ako. She froze for a few seconds. Nagmamadali kaming pumunta ni Joliper. Kung nasaan si Jabinel ngayon. Hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang pinalalabas ni Shanine kung totoo man o hindi. Pero kinakabahan ako. Kanina puno ako ng inis at galit sa kanya. Pero ngayon, tila nawala at puro pag-alala lamang ang namumuo sa dibdib ko. Hindi ako mapakali. Kahit ganon ang naging pagtatapos namin, iniisip ko pa rin ang magiging kahinatnan kung magiging masaya ba siya o hindi. Bakit kailangang mangyari pa to? Nang marating namin ang lugar na sinasabi ni Shanine, ay nakita agad namin ang kumpulan ng mga tao sa paligid. Dali-dali naming pinuntahan ang mga taong naroroon na nagkukumpulan. Sumingit doon upang makumpirma kung ano ang nangyari. Nang makita ko mismo ang kotseng durug-durog sa harapan na bumangga sa poste, ay napatakip na lamang ako ng bibig ko. Gusto ko pang pigilan ang luha ko pero hindi ko magawa. Princess, nang makita kami ni Shanine, ay agad itong lumapit at niyakap ako.
At dito na po nagtatapos ang chapter 17 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.